Mukhang heavyweight ang magiging labanan ngayon mga kababayan dito sa awayan ngayon ng dalawang malalaking mga personalidad sa politika sa ating bansa. Yan mismo ang ibinulong nito si Jobert Sukal dito mga kababayan, na ayon sa kanyang blind item. Blind item lang ha. Hindi niya pinangalanan mga kababayan, pero hula natin ang pinapatungkulan nito ay si Tambaloslos at ang admiral nyo mga kababayan. Klarong-klaro ang mga mga clues mga kababayan, at hindi lang po kay Jobert Sukal dito lumabas ang balitang ito. Kumakalat na rin ito mga kababayan matagal na sa social media na itong si Lisa Admiral ay magkalaban na ni Tamba. Panoorin nyo po ha ang blind item ni Jobert Sukal dito mga kababayan. Ngayon sila ang mortal na magkaaway at mukhang may sasabog na mga issues at controversies. Etong dalawa na daw ang magiging mortal na magkaaway at mukhang may sasabog na mga In the next days. following days. Kapag nangyari yon, Maghahalo ang balat sa tinalupan. Magandang mangyari yan mga kababayan. Kukuha tayo ng popcorn. Tingnan nyo, kapag magsama-sama itong mga kalaban ng bayan talaga mga kababayan, pansamantala, nagyo-unit team yan sila, unitain, sama-samang babangag muli. Pero later on, kapag ang mga hudas mga kababayan ang nagsama-samang babangag, sila-sila lang din ang mag-aaway mga kababayan. Kakainin nila ang isa't isa. Tingnan nyo. laking gulo na naman to. Isa na naman Political arena. Ito naman teleserye. Malaking gulo! Admiral versus Tamba! Parang kung sa boxing mga kababayan, heavyweight. Hindi nga boxing eh. Parang magiging sumo wrestling ang labanan nito mga kababayan. Saan kayo pupusta? Kay Bonjing o kay Bonjang? Ay, Diyos ko. Abangan Teleserye. natin. Oo. At mukhang Teleserye na din. magbabatuan ito ng mga dirty linens. Magbabatuhan ng bug. Katabaan mga kababayan, magbabatuhan ng bilbil. Oh my gosh. Sana hindi matuloy. Sana matuloy. Gusto natin yan. Pero sana din mga kababayan, hindi lang drama nila yan ha. Dahil, bakit hindi naaalis si Tamba mga kababayan? Ganyan na ba siya kakapangyarihan? Isang kumpas lang ni BBM mga kababayan, tanggal na yan si Tamba. Hanggat hindi naaalis si Tambaloslos mga kababayan, hindi tayo naniniwala na magkalaban sila ng mga Marcoses. Kasi pag natuloy ito, for God is my witness. Dahil Sana mo matuloy. magaling ng Diyos, ayusin mo muna yung baa doon sa inyo. Ayusin mo ba? Eto na ngayon. Hindi to Bumibira na ba itong mga kababayan? Itong taga-ABS? ABS pa ba ito si Jobert? Pero mukhang, basta sa media ito mga kababayan, mainstream, di ba? Bumibira na ba sila? Sige, mas mabuti yan. obvious. Okay. Non-showbiz daw na chikahan mga kababayan ha. Di ba mahilig tayo sa mga Marites. Pero etong Marites niya mga kababayan, matagal na itong usap-usapan sa mainstream. Hindi, sa social media pala. Kaya, half meant siguro mga kababayan kung mayroon mga katotohanan. Laking Okay. personality ng info. Ganito yan. Sundan nyo lang yung kinukwento ko ha. Kasi one day sasabog daw ito. Sana ngayon na. Kaya sana na kumauna na kayo. Una, Totoo ba? grabe, Grabe na yun. yung asawa ng malaking politiko. Blind item niya mga kababayan ha. Pero huhulaan natin. Hula lang naman. Pwede tayo magkamali, pwede hindi. Pero malamang sa malamang sila ang tinutukoy nila mga kababayan. Wala nang ibang personalidad nga ganito mga kababayan eh. Una daw, ang asawa ng politiko. Nahula natin ha. Si Admiral. Okay. Doon na muna ha. Yung asawa ay kaaway yung sister. Kaaway ni sister. Ang sister mga kababayan. Sino? Yung politiko. Okay. Ang sister ng politiko ay si Mangga. Si Mangga mga kababayan ang tinutukoy niya sister. Di ba magkaaway sila ni Admiral? Para klaro agad ha. Klaro na. Given na mga kababayan. Sobrang galit nila sa isa't isa. Aminado yan si Mangga mga kababayan na hindi niya gusto si Admiral. Ang sabi pa nga niya, nung ugali niyan, worse than my mother. Di ba? Mataray si Imelda mga kababayan. Worse pa daw ng kanya mother. Ng babae. Siyempre, sister, Yes, babae. Yung politiko. At saka yung sister na yon ng politikong Si Mangga, yon, galit na galit sa pinsan nila. galit na galit kay Tambaloslos mga kababayan, di ba? Tinawag ng Bonjing.
Lolong, oh. na politiko din. Oh, tabalos-los na yun. Diba? Oh, tinawag na Bonjing. Babae muna natin pinag-usapan. Ay galit dito Blip mo yun, Raymar, ah. Galit dito kay sister ng Oh, di ba? Si Mangga, mga kababayan, galit ka Admiral. And then galit din siya kay Tambaluslos. kanyang asawa. Si sister man galit sa pinsan nila. Oh, galit kay Oo. Tambaluslos. Ang balita ngayon, Oh, Ang balita ngayon, ang sobrang magkagalit oh. ay ang asawa si Admiral na daw, mga kababayan. Ah? ni Yung unang asawa. Yung kauna-unang asawa. siya lang naman ang nag-iisang asawa. Ah, unang asawa. Oh, siya lang ang ating, sa pagkaalam, siya lang. Ah, okay. Siya lang naman, wala Sa hindi natin pagkakaalam, ewan natin. pangalawang asawa. Okay. Kasi pangalawang asawa na sa Kuwait. Unang babae. Ah, Ay, unang babae. siya ang una. Oo. Siya lang talaga. Tinutukoy nila, mga kababayan, ha? Oh, etong si Admiral daw. Ay, ang kaaway doon itong mortal ngayon ay ang pinsan. O ang bagong kaaway ay ang pinsan. O si Tambaluslos na daw at si Admiral ngayon ang bagong magkaaway, mga kababayan. Sana sana totoo. Ito ang Marites, mga kababayan, na gusto nating magkatotoo. Pero malamang sa malamang half-meant na ito, mga kababayan. Ewan lang din natin, ha, kung mayroon bang alas itong si Tambaluslos, mga kababayan, na kinakatakutan talaga ni ng nagba. Siguro, no, kapag alisin mo ako, sige, may ipapasabog akong mga sekreto mo. Baka ganyan. Tapos nagalit si Admiral. Baka ganyan. Kala ko hindi asawa, yung pinsan. Yung pinsan ngayon, nakaaway din ng kapatid. Ano na, nagugulan ka daw. Oo. Basta rumble na, mga kababayan. Galit. In short, galit sila sa isa't isa. Silang lahat. Titan, sandali lang, ha? Huwag kasi Okay. kayo magulo, makinig ka kayo sa Uy, hila mo naman. Batukan kita dyan. Oh, may dalawang mag-asawa. asawa. Oh. Si Nagnag at saka si Admiral. Mag-asawa yan. Si politiko, yung lalaki. Si babae. Galit sa Ang babae, palaka. kapatid ni politiko. Oh, eto. magkagalit sa- Ito na. Oh. Yung, Kay Mangga. yung babae yon, no, yung kapatid niyang yon, ay kaaway naman ng pinsan nila. Eto. Oh. Kaaway din ang Magkaaway. baluslos. Ito. Pero dati magkaibigan ito si Si asawa. unang. Oh, yung O unang-una, BFF itong si Admiral, mga kabayan, at saka si Tambaluslos. asawa. Siya lang naman ang asawa ng iba. Magkaibigan dati yan sa asawa at saka yung pinsan na Ito mga heavyweight, mga kababayan, sina Bonjing at Bonjang. laki. Totoo ba? Ngayon sila ang mortal na magkaaway. At Sila na ang mortal na ang magkaaway. may sasabog na mga issues at controversies in the next days. Now na. Umpisahan nyo na ang away nyo. Kukuha tayo ng popcorn dito, mga kababayan. Totoo ba? Kapag Magkakaalaman. nangyari yon, At ang indication daw, mga kababayan, ng away na ito. Etong investigasyon sa flood control, mga kababayan. Nasabit ang mga kongresista. Daming mga bata ni Tamba, kung hindi pati si Tamba, mga kababayan, ay sabit dito. At saka, etong insertion sa budget, mga kababayan, na napahamak. Isa sa rason kung bakit nagka-split ends na sila, mga kababayan, yung napahamak daw si Nagnag, mga kababayan, sa pagpirma ng 2025 JEA na mayroong mga budget. Dahil pinilit daw yun ni Tambaluslos, mga kababayan, No choice naman si Nagnag, mga kababayan, dahil kailangan din niya ang budget na iyon para sa kanyang bagoong Pilipinas Day. Kung hindi niya papermahan, walang budget. Paano mag-e-eleksyon? Ang ayuda, mga kababayan, hindi mabibigay. Hindi inayos, in short, mga kababayan, kung pinirmahan. Yun, nag-umpisa ang kanilang galit. At ang sabi, kung si Admiral lang daw ang susundin, mga kababayan, sinabi niya kay Nagnag, mga kababayan, wag mong permahan yan. Dahil alam ni mga kababayan, madadamay si Nagnag kapag pipirmahan niya yan. Abogaga, in fairness, abogaga yan si Jabadahat, mga kababayan, sa Admiral. Pero, no choice, mga kababayan, dahil gagamitin sa bagoong Pilipinas na kampanya. Kaya ngayon, hanggang ngayon, mga kababayan, talagang maki-question yan. Lalong-lalo na ando na yan sa Korte Suprema. Yung pinirmahan ni BBM, mga kababayan, invalid yun, unconstitutional, malamang sa malamang. At kaming
incoming mga kababayan, ang big trouble para sa kanila. Malulusot man nila ngayon yan mga kababayan habang presidente sila, pero pag alis nila mga kababayan sa pwesto, goodbye talaga kayo. Katakot-takot na siguro graft mga kababayan ang haharapin ng mga taong ito. Yeah. Malaking gulo na naman to. Isa Sa na naman political arena. Ito na naman teleset. Kapag madedeklara yan ng Supreme Court mga kababayan na huwag mag-alala, malusutan man nila ang ibang ano. Eto ngayong maanomalya nilang GAA, magagamit yang para habulin si Ngagba. Another teleserye. Oo. At mukhang, magbabatuan ito ng mga dirty linens. Oh my gosh. Anyway, mga dati naman kayong mga dirty. Magbatuhan na lang kayo ng taba. Sa isa't isa para mabawasan naman yung mga ano nyo. Sana hindi matuloy. Bilbil. Kasi pag natuloy ito, tayo na naman Sana ang matuloy. kawawa. Wala kami pake. Tayo ang masaya. Pero pag natuloy yan, ay maglalabasan ng katotohanan. Ay, Oo. oo. Lalabas talaga ang katotohanan at lalabas ang baho mga kababayan. Mas mabuti nga dahil talagang maraming mga dirt, dumi ang mga taong ito. At yung kalaban ng mananalo, Ang kalaban naman. Oh, ang mga Duterte ang mananalo sa awayang ito. Oh, kawawa kayo. Oh, frustrated na sila mga kababayan. Paborito kay Sara. Oh, mga dilaw yan mga kababayan. Ito mga pinklawan mga ito. Oh. alam mo na. Ganun sila. Ha? Oo nga no, magbe-benefit dito ang kalaban natin. Naitago na lang natin sa pangalan Sara Duterte. Daming clues, ha? Oh, daming Gulo clues. nyo. Ang gulo mo na eh. Oh, magulo nga ako. Mas magulo naman kayo. Kasi ayaw ako paniwala. Maniwala naman kayo. Sarap! Oh, marites lang nila yun mga kababayan ha. Pero ang atin doon mga kababayan, base sa kanilang clues, ang ating hula lang naman ha. Pwede tayong magkamali, pero mukhang 90% mga kababayan, sila ang tinutukoy niya. Tambalos sa tamba. Sige, mag-away kayo. Wala kaming pake. Bago ang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte Oh, eto naman, speaking eto pa mga kababayan ang isa sa kakaharaping asunto ni BBM kapag bababa na siya. Dahil mahahabol siya dito mga kababayan sa pagpapadala niya kay PRRD sa dahil. Sa Setyembre, marami ng Kaya si BBM, pagka, yan mga kababayan, pagbaba niyan, kung talagang papairal natin ang hustisya, mananagot yan mga kababayan. Kulong talaga yan. Kulong talaga yan. apply sa criminal court registry para kilalanin na biktima ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. 300 daw ang andun na mga kababayan, voluntaryo para ikanta si Digong. Mga daw mga kababayan, mga witnesses. Na ang sabi pa ni Roque, in-sponsor pa daw mga kababayan ng Pilipinas. Diyos ko. Oy, hindi na kayo nahiya. Kinidnap nyo na nga. Oh, sabi nyo, hindi daw makikipag-cooperate mga kababayan tapos in-sponsoran. Ha? Narito ang Agenda Animal Weekend talaga. Report ni Elijah Bonzo. Sabi ni BBM, tatapon daw ng pera sa ilog mga kababayan. Yan, BBM. Parang nagtatapon ka rin ng pera sa ilog. Mahigit 300 na ang nag-apply sa International Criminal 300 lang. Sabi niyo 30,000. 300 mga kababayan. Sige, gawin yung 3,000. Mas marami yan mga kababayan. Mas marami silang masasabit dyan. At ang unang-unang masasabit, yung star witness sila si Bato-Bato at Las Cañas ni Trililing mga kababayan. Court Registry para kilalanin na biktima sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano yan, nabuhay yan? Ang sabi niyo, tsugi. Bakit? Mag-witness. Rodrigo Duterte na basihan sa hinaharap na kasong Crimes Against Humanity sa ICC. Ayun, Kasama kasi mga sa kababayan, proseso mukhang ng si Torre. pagdinig ang pakikibahagi ng mga biktima. Ayon pa sa registry, nakikipag-ugnayan na ang Victims Participation and Reparation Section. Kaya wag niyong sabihin mga kababayan na walang kinalaman dito si BBM. Dahil hindi mapafinalize ang kaso na ito mga kababayan at hindi mai-issuehan ng warrant of arrest sa PRRD kung walang Quadcom investigation na siyang ginamit ngayon ng ICC mga kababayan. At ang sabi ang mga investigators ng ICC pumunta sa Pilipinas, inisponsoran pa mga kababayan sa hotel na Tambaluslos. Para ipaalam at tulungan ang mga biktima, lalo na yung mga dati Yan pa lang dyan pa lang. Meron ng paglabag mga kababayan. Bias na ang ICC dyan. Alam niyang hindi pwede mga kababayan. nakibahagi sa mga court proceeding. Kahit sa Bakit September palihin? 23 pa ang schedule ng confirmation of charges hearing ni FBRRD.
Panawagan ng Rise Up for Life and for Rights, isang alyansa para sa mga biktima ng madugong Alyansa ng mga bangag, mga kababayan. Kabangagan yan. Yung mga nasira ang mga ulo dahil sa war pulburon. on drugs ng Duterte administration, umpisahan na ang trial. Matapos Gusto nga namin umpisahan na agad. Kayo na nagtatagal dyan. September pa. Mga animal. file ang defense lawyer ni Duterte na si Nicholas Kaufman na i-renew ang request for interim release ng dating presidente noong Lunes. Ang 8-page copy ng dokumento na isinapubliko ng ICC ay heavily redacted o matinding binura o tinakpan ng Hindi binura. Kinlasify, mga kababayan. Not for public consumption. Ano ba itong media? Ano po sasabi? impormasyon sa dokumento. Kabilang dito ang bansa na minumungkahi nilang pagdalhan kay Duterte. Ang Redacted. Meaning, mga kababayan, not disclosed to the public. tanging makikita lang Binura. ay ang continuous willingness nito to cooperate sa korte kung maaaprubahan ang request. At anumang objections ng prosecution sa redacted receiving country ay either negligible o negotiable lang. Siyempre, Sino na naman to? Ito ang isa sa mga witness. galit. Galit, Yung ngipin mo parang magkagalit din sa isa't isa, Hindi nagsama-sama. Hindi gusto magkatabi, mga kababayan. Galit. Kasi po, Ngiwit din. pinatayan niya kami ng mahal sa buhay. Ang tanong namin, talaga bang hindi gumamit ng pulburon? Hindi lumaban sa pulis? Kung hindi nyo pinasok yan, malamang buhay pa. Ikaw talagang mapapatunayan, mga kababayan, na sige, hair follicle drug test natin ito. At dapat ibisigahan din yung mga kababayan, biktima ang sinasabi niya kung talagang wala yung kinalaman sa illegal na pulburon. Hindi, kung mayroon, siya mismo ang nagpahamak sa kanyang sarili dahil pinasok na yan. At nagmamakaawa yung mga ibang namatay. Paano yung biktima? Ngayon, mga kababayan, ang nagmamakaawa ay ang biktima. Ay hindi niya binigyan ng pagkakataong mabuhay. Ano yung mga biktima? Binigyan ng pagkakataong mabuhay. Po siya, humihingi siya ng pansamantalang paglaya habang hinihintay Mga siya ng salot, sisi. mga kababayan. Tingin ng legal counsel Lord. ng mga biktima, delaying tactic na naman ito ng Duterte camp. Nakahanda na rin kasi Delay sila yung sa tactic. Bakit i-delay? Gusto nga namin mabilis na. Dahil wala naman talagang, mga kababayan, basihan. Akalain nyo, hindi nga umubranin dito, mga kababayan, sa Pilipinas dahil eto mga estilo ni Trililing sa pagsasampa ng kaso, mga kababayan, mga ebidensya using kanilang ginagawa-gawa na PowerPoint, mga Excel, mga kababayan. Oh, Diyos ko. Common sense will tell you. Mga ungas, mahilig ba make dinig. Tiwala rin sila na handa na rin ang prosecution. Kuwento pa nila, August 3 nagsimula ang submission of application ng mga participating victims. Maaari Sige, matapos gano'n na ng lahat. ICC ang Bakit hindi nyo gawin 30,000? Sabi nyo 30,000 ngayon, 300 na lang, mga proseso kababayan. sa mga ito sa loob ng 2 linggo o isang buwan. Palusot pa nila, represent lang. Represent? Ano ba talaga ang totoong figure kung meron man? Sino-sino ang mga ito kung meron man? Isang 15-year-old na anak ni Emily sa mga naging biktima ng EJK. Aniya, hindi siya natatakot na humarap at ipaglaban Ikaw, mananangga. Binalaki mo ba ng maayos ang anak mo? Paano kung talagang naugnay dyan sa mga kalakaran iyan? Ikaw rin ang dapat sisihin. Dapat ito nga ang dapat kasuhan siguro, mga kababayan. Imbestigahan muna ito. Kung talagang na-involve ang batang iyon, mga kababayan, sa ganyang kalakaran. Negligence, mga kababayan, sa magulang. Pati child abuse, yung ganyan. ang hustisya para sa kanyang O anak. baka, imbestigahan din sila. Baka kasama sila. Sana maging kasama na rin namin sila sa Oo. Dapat ang mga masasamang tao, mga kababayan, makukulong, di ba? aming panawagan para sa hustisya sa mga mahal namin sa Sige, buhay. sige, sal pa Kahit more. pa paano si Duterte. Ikaw, naubos na nga ngipin, mga kababayan, dahil, ewan na natin, kakangiwi mo ba? Maayos higaan. Ang mga mahal namin sa buhay, nabubulok na sa sementeryo. Ikaw rin, nabubulok ka na rin. Buhay Hindi ka na pa, namin bulok na. makakausap kahit kailan. Kaya sana, maintindihan nila kung ano yung nararamdaman. Huwag niyong sirain ang mga inosente. Yan lang. Ano bang ebidensya mo? Dapat sinampahan mo dito ng kaso si Digong. Nagsampa ka ba? Ginagamit na naman ito, mga kababayan. Di ba mahilig sila sa mga suhulan daw? Malamang sa malamang ginagamit na naman ito. Wala ng mahal sa buhay. Sa pagtatapos ng termino ni Duterte, tinatayang 30,000 ang namatay Wow, 30,000.
Oh, Diyos ko mga kababayan, no? Hanggang ngayon, naninindigan sila dyan sa kanilang fake news, mga kababayan. 30,000, oh. Dyan nadali si Tatay Digong, mga kababayan, sa mga fake news niya, mga mainstream media. Eh kung 30,000, bakit 43 counts lang doon? Indirect pa na suspect si Tatay Digong. Ilalim ng war on drugs ayon sa human rights groups. Ang termino ni Duterte Tingnan ang niyo. vigilante sa 30,000 ang namatay sa ilalim ng war on drugs ayon sa human Kaungasan. rights groups. O, dito na muna tayo mga kababayan. High blood tayo dyan. Anong sabi nito si Nakiti Special at si Alam? request niya is makita niya Si Pulong, bakit ba puti na ang buhok niya mga kababayan? Puti na ang buhok ni Pulong, oh. apat niyang anak. Ano na lang kayo si Tatay Digong mga kababayan, no? Sabi na white-haired na daw si Tatay Digong. Kagaya na rin kay Pulong. Kailan po kaya makakarating si Acting Mayor Bastel? Ewan ko. Pero text namin maya, tanungin namin. Pero I know malapit na yun. Hiling ni Tatay Digong mga kababayan na magsama-sama ang 4 na anak niya doon sa Dahig. Kasi nag-open na rin siya ng Kadayawan doon and Tapos na pinano siguro na ang niya Kadayawan. yung biyahe niya papunta dito. Ano naman pong napag-usapan ninyo ngayon? Actually, no, I was the latest to arrive today. Pagdating ko, as I entered the room, si Manong Pulong nandun na Manong Pulong! Manong na Manong na ang buhok ni Pulong mga kababayan. No? As usual. Kasi nag-crash course talaga siya ng masahe, di ba? So, sabi niya, he's so gayny, pero he has a big heart for his family. So, Sabi niya mga kababayan, akala nyo lang na matapang ito si Pulong. Talagang imaheng matapang pero he has a big heart for his family. Nag-aral pa daw ng mga kababayan ay masahe, crash course, para pagbisita nila doon mga kababayan, mamassage niya si Tatay Digong. ayun, pagpasok ko, Panganay na anak mga kababayan iba talaga yung mga panganay mga kababayan dahil yan ang unang-unang anak ng mag-asawa. Diba? Unang-unang anak, mahal na mahal mo talaga. masahe sa papa namin si Manong Pulong, and then si VP naman, she was briefing him sa mga updates sa mga kailangan niyang malaman. So, we talked a bit about Si VP Inday, middle child mga kababayan. politics kasi Kaya ang sabi ni Tatay Digong, huwag kayong magkapakumpiyansa dyan kay Inday. Ibang klase yan. Mas matindi pa yan sa akin. Iyan ang alpha ng pamilya. Middle child. syempre, that's his interest. Sinabi ni VP about yung mga ghost projects. Flood control. Flood control. Anong sabi po ni Tat? Sabi ni BBM kanina, nagtatapon ng pera. Tatapon lang daw ng pera mga kababayan. Sa ilog na puno ng buhaya. Para lang daw tinatapon ng pera mga kababayan sa ilog. Kulang na lang lagyan niya ng ilog na puno ang buhaya. Busog ang buhaya mga kababayan. Tay Digong. Ayun, madami siyang tanong about it, but of course, Mga may limits din sa pwede naming pag-usapan doon sa loob. bawal And na then, tungkol sa mga kababayan. family Tungkol sa matters, mga bilin niya sa amin magkakapatid. kaso. Of course, Bawal may pag-usapan. instruction siya sa bawat isa, especially kay Manong as the eldest son. Pero Eldest sabi son, naman si namin Manong. na, di bale, hintayin mo na lang si VM Sebastian kasi papunta na rin siya. And so, you can Sama-sama na sila, instruct mga us kababayan, sa ha? mga bilin mo sa amin apat. Apat. Can you share anything Matutupad po, na ano, ang pangarap ni Tatay Hindi Digong. naman too personal. Ano naman, yun pa rin, Yun pa rin. the first thing talaga is to take care of each other. He emphasized the value of family and how important the family bond is. Kasi ang hirap kung kalaban mo na lahat, kalaban mo pa yung pamilya mo. So he always reminds us to take care of each other as siblings, and Bata pa to si Kitty mga kababayan ha. Malaki pa ang nito. Talagang future. Isang Duterte mga kababayan. Ngayon Kitty, enjoy mo pa ang childhood para siguro kapag ka na 30 plus, gagampanan na din niya mga kababayan ang responsibilidad ng isang Duterte. to look out for each other, Maligo din. Aligo. Uy, Hindi ba? Malamig kasi dyan mga kababayan, baka hindi naliligo. kay wala ko kaligo na po drone kay sabayan ako si Papa. Hindi daw siya nakaligo ngayon mga kababayan dahil sinabayan niya ang kanyang tatay. Pero, in fairness, fresh na fresh pa rin si Kitty mga kababayan. Para ganado siya kay Duha mo may ligo. duha Pareho na silang walang ligo mga kababayan ni Tatay Digong. Si Tatay Digong, hindi rin daw naliligo doon madalas mga kababayan. way ligo. So yes,
Yan yung bilin niya talaga sa amin. Take care of each other, look out for each other, and always remember the value of family. Namataang magkakasama ang mga magkakapatid na Duterte sa Tumaas ang kilay ng mga bangag nito mga kababayan, ano? Yung sa mga post ni Sara mga kababayan na magkakasama sila sa The Netherlands. bago bumisita sa ama nila. Si Baste na lang dating kulang, Pangulong oh. Rodrigo Duterte. Baste! Sabay na naman Punta siya na! sa isang mall sina Vice President Sara Duterte. Inispoop pa niyan si dyan mga kababayan, Sandro. Napakita ko sa inyo. Boom, tarat, Sandro. Congressman Pulong Duterte at Kitty Long Duterte. po, Hindi Pulong. naman kasama si Davao City Vice Mayor Baste Duterte. Nananatili siya sa Davao para sa Kadayawan Festival Basketball Tournament kung saan 4 na PBA teams ang sumali. Dati nang sinabi, Go ni na, Digong Baste! na gusto niyang makita ng sabay-sabay ang kanyang 4 Namimiss na kayo ni anak. Ito Tatay lang ay Digong. hiniling ng kampo ng dating Pangulo sa International Criminal Court. Ayan ang na si Kaufman, pansamantalang oh. pagpapalaya Matutulis din ang ngipin ni Kaufman, oh. kay Duterte. Isang buwan ito bago ang kanyang confirmation of charges Next month hearing. na mga kababayan. sa Netherlands. Nandito ako sa Netherlands. Tawag me. Pinatawag kami ng aming ama. Tingalig ihatag Siguro na niya ibibigay ang bato ni na niya Darna. ang bato ni Darna. Kala natin bato ni Bibi. Ibibigay na ang bertud mga kababayan da. Bato. Empoy na lang me. Oh, Jack and Poy na lang daw sila magkakapatid mga kababayan kung sino ang tatanggap ng bato. Magsuon. Kung kinsa ang tagapagmana Oh, ng ng bato. bato ni Darna. Gustong Darna! lumahok ng ilang biktima ng war on drugs Ay, ayan sa naman. trial proceedings Ayan na dating naman ang Pangulong kabulukan, Rodrigo mga kababayan. Duterte sa Criminal Court. Sa dokumentong inilabas ng ICC, aabot daw sa 300 na nagsumite ng aplikasyon para 303, sabi mo 300. Oh, andito sa dokumento mga kababayan, 303. makalahok sa kaso. Lahat daw sila nakaranas ng Lahat sila mga bugok. Nga, guni-guni na lang mga kababayan ang mga pinagsasabi siguro. masakit na resulta ng mga krimeng Sige, ibigay sa amin ang identity ng mga taong iyan. Kami ang mag-imbestiga kung talagang legit sila mga kababayan. 100% tayo, etong mga taong ito. Pinunduhan yan mga kababayan ng mga ngag-ngag. Grupo ng mga ngag-ngag at mga mga kalaban ng mga Duterte. Oh. Ay, wag na yan mga kababayan dahil maha-high blood tayo dito. So, ano masasabi nyo dito mga kababayan sa ating mga topic for today? Post your comments below.